Ate Guanyin, Hiling ko na bigyan mo ako ng isang matipuno at magandang kasintahan. Kung medyo mas payat lang sana, mas maganda. matipuno at payat. Hindi ba't ito ay tungkol sa akin, General? Kayang makipaglaban, kayang tumayo, kayang protektahan ka ng buo. Ang pamilyar na amoy na ito. Ikaw ba, matagal na akong naghintay ng 1,000 taon at sa wakas ay nandito ka na. Wala akong ginawa kundi ang magpahayag ng isang hangarin. Ngunit hindi ko alam na talagang magkakaroon ng tugon ang tadhana. Ako'y likas na mahina. Maaari kong makita ang mga masamang pangitain na hindi nakikita ng iba. Tuwing gabi, palaging malamig at nakabibinging lamig ang loob ng bahay. Ngunit ngayon, ang buong bahay ay labis na malinis. Walang kahit anong malamig na simoy. Yung mga bagay na patuloy na humahabol sa akin, parang talagang nawala na sila. Matulog ka, nandito ako. Walang makakapasok sa iyong katawan mula sa tatlong mundo ng kasamaan. Sa wakas, sa buhay na ito, natagpuan din kita. Ang pagtulog na ito ay ang pinakamapayapa sa 20 taon ng aking buhay. Pinakamalalim at pinakamapayapang tulog ko. Ay naku, hindi ko akalain. Nakatulog ako ng maayos buong gabi. Hindi ba talagang nagpapakita si Kuan Yin? Talagang may nagmamasid at nagproprotekta sa akin ng tahimik. Sino ka? Paano ka nandito sa bahay ko? Ang suot na ito, hindi ito ang anyo ng isang modernong tao. Ikaw ba ay tao o multo? Hindi ako tao. Hindi rin ako karaniwang kaluluwa. Ako si Suking Yuan, Suking Yuan. ang taong hiniling mo sa templo ng Guanyin. Ako ang makakapanindigan, makakapagtaguyod, at makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan sa buong buhay mo. Humihingi lang ako ng isang taong magbabantay sa akin. Paano ko naman nakuhang makatagpo ng ganitong nilalang? Talagang nagpakita ka dahil sa hiling ko na yon. Ako'y nanatiling kaluluwa sa lugar na ito sa loob ng 1,000 taon. Ang hinihintay ko ay ang taong taos pusong humihiling ng proteksyon. Ang iyong hangarin. Nangako ako na mula pagkabata ay kaya kong makita ang mga bagay na yon. Palagi silang nakamasid sa akin mula sa dilim. Natatakot akong matulog araw-araw. Mula sa araw na ito, sino mang mga has na pumasok sa iyong 3 talampakan? Ako'y makatagpo ng Diyos at papatayin ko siya. Makatagpo ng multo sa tamang landas. 1,000 taon ng paghihintay. Sino ang may lakas na gumalaw sa mga tao ko? Siya ay kaluluwa ng general mula sa 1,000 taon na ang nakalipas. Maaari kang tumayo sa tabi ko, ngunit hindi ka naman nakakatakot. Yung pinakuluan kong lugaw na may itlog na itim at karne ng baboy. Uminom ka ba? Alam kong hindi ka ordinaryong tao. Nagtatanong lang naman ako. Bakit hindi? Walang masama kung susubukan mo. Talagang makakatikim ka nga. Akala ko hindi nyo ito kailangang hawakan. Pagkain ng tao yan. Ako ay kaluluwa ng general. Naging tanyag. Hindi masama ang matikman ang lasa ng mundo. Kakaibang lasa ito. Ano ang itlog na pinalamig? Kayang isama sa lugaw. Ito ay mga itlog ng pato na pinatamis. Siyempre, wala kayong ganitong paraan ng pagkain noong sinaunang panahon, hahaha. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Saan ka man pupunta, doon din ako pupunta. Sabi ko na sa buhay na ito, hindi kita iiwan ni isang hakbang. Haha, ang general ay may malapit na tagapagtanggol. Nabaligtad ko ito, kaya't hindi ka nakikita ng iba. Parang lagi akong nag-iisa sa pagsasalita. Ito ang unang pagkakataon na may kasama akong ganito habang lumalaki. Parang hindi na ganoon kalungkot ang magtrabaho. Ay, finally nandito na ako sa bahay. Noong dati, pagdating ng dilim, parang ang buong katawan ko'y naninigas. Nandito na sila. Mga piraso ng nakatagong ulo at buntot ng usa. Nagmamalaki kayong maging mapaghambog sa harap ng general na ito. Ito ang tao na pinoprotektahan ng general. Kayo rin ay may lakas ng loob na umasa. Hindi alam ang panganib. Naghanap ng sariling kapahamakan. Sobrang nakaka-excite, parang puno ng seguridad ang pakiramdam ko. Siya talaga ang aking Diyosa ng digmaan. Diyosa, hindi ka lang basta-basta, ang ganda mo kanina, sobrang astig. Sa mundong ito, walang sinuman ang makakapagpatakot sa iyo habang andito ako. Pero tandaan mong tawagin akong Ginoo mula ngayon. Sino ba ang tatawag sa iyo na Ginoo? Kakakilala lang natin sa isa't isa ng isang araw. Pero salamat sa iyo kanina. Ang ating ugnayan na bagong kilala ay lumampas na sa libu-libong taon. Sige, tawagin mo muna akong Ginang para marinig ko. Hindi ako tatawag. Bukas na lang pag-usapan. Walang pagmamadali, marami akong oras para hintayin kang maging handa. Tawagin mo akong Ginoo. Mahalagang ugnayan ng 1,000 taon. Ano bang ibig niyang sabihin? At mayroon pang ginang. Sobrang hindi ka panipaniwala ito.
Ang pira-pirasong itim na presensya. Kasing-kasindak ito ng masamang puwersa sa tabi ng sentro ng sigalot 1,000 taon na ang nakalipas. Talaga nga, sinundan niya rin ang landas ng kanyang nakaraang buhay. Sa wakas, dumating na ako sa mundong ito. Hindi ko napapayagang maulit ang trahedya. Mabuti na lang at nandyan ka. Nakatulog ako kagabi. Halika na, binantayan kita buong gabi. Hindi ko nagawang lumapit sa mga bagay na iyon. Ay, nakatayo ka lang ng buong gabi, hindi ba? Kailangan mong umupo sandali. Ako ay isang kaluluwa. Walang kinakailangang pahinga. Ang pag-aalaga sa iyo ay aking tungkulin. Nagluto ako ng lugaw na may millet ngayon. Gusto mo bang subukan ulit? Mas madaling tanggapin ito kumpara sa itlog na maanghang na karne kahapon. CJ, ang lasa nito ay magaan. Kakaiba ito kumpara sa pagkain sa hukbo. Kayo mga general sa sinaunang panahon, kumakain ba kayo ng masasarap na pagkain? Kulang ang suplay ng pagkain. Kumain ng hilaw na karne. Ang pagkain ng malamig na tinapay para mabusog ay karaniwan. Ngayon, ano ang masasabi mo? Maranasan ang buhay ng tao. Ako ang nagbabantay sa iyo. Ang lasa ng mundo ay kasamang dumating. Basta't makapagbigay ako ng kapayapaan sa iyo. Ang mga apoy ng mundo ay nagdadala ng kapayapaan sa puso. Sadyang ito ay 1,000 taong espiritu ng digmaan. Pero parang unti-unti na itong nagiging mainit. Tama, tungkol sa bagay na yon kagabi. Kaya nga, sa loob ng mga taon, patuloy akong sinasamahan ito. Iyan ay pinakamababang uri ng kasamaan. May espesyal na katangian ka. Kaya sila paulit-ulit na nakatutok sa akin. Ganyan na ako simula pagkabata. Walang silbi ang pag-inom ng gamot. Kahit saan ako magpunta, lagi akong tinutukso. Mula sa araw na ito, hindi na sila muling makakalapit sa iyo ng kahit isang hakbang habang andito ako. Papaliparin ko silang mawalan ng ulirat. Hindi makakabangon ang mandirigma. Hindi mo na kailangang matakot muli. Salamat sa iyo. Ito ang unang pagkakataon na may nagmamalasakit na ipagtanggol ako. Sa totoo lang, matagal na akong nagbabantay sa harap mo, 1,000 taon na ang nakalipas. At naghintay na ako sa iyo ng 1,000 taon. Anong General Su? 22 anyos lang ako ngayon. Paano magiging tao ka mula sa iyong panahon? Sobrang hindi ka panipaniwala. Tawagin mo akong ginang. Ano nang ibig sabihin ng Mr. at Mrs.? Hindi pa nga ako nakakaranas ng pag-ibig. At saka, hindi ko pa rin nauunawaan ang tungkol sa mga milenyo. Walang problema kung hindi mo naiintindihan. Maaari kong dahan-dahan itong ikwento sa iyo. Ngunit ngayon, tawagin mo muna ang ginang para marinig. Sige, pupunta ako para magdala sa iyo ng isang baso ng tubig. Hindi ako nagmamadali, matagal na akong naghihintay ng 1,000 taon. Hindi ito mahalaga sa sandaling ito. Tungkol sa mga bagay na nakatago sa dilim. Kung muling mangahas na hawakan ang kahit isang hibla ng buhok ng aking asawa, papalubusin kong tuluyan kayong malunod. Ginoo, 1,000 taon. Ano ba talaga ang pinagmulan niya? Ngunit kanina, nang pinrotektahan niya ako, talagang nakakaramdam ako ng seguridad. Umiiyak na ang tubig. Hindi ko pa alam kung paano tatawagin ang misis. Huwag mo akong madaliin. Bigyan kita ng tubig, aalis na ako sa trabaho, sasamahan kita. Simula ngayon, hindi na kita pababayaan na mag-isa sa mga bagay na iyon. Bahala ka na, wala namang ibang makakakita. Isipin mo na lang na nag-iisa akong nagsasalita. Ang lamig, ano yun kanina? Nararamdaman mo rin ba? Mga bagay na hindi alam ang kanilang kapalaran na mangahas na humawak sa akin. Mga simpleng tauhan lamang. Hindi sila makapangahas na harapin ako ng tuwiran. Nandito ako, hindi ka nila masasaktan. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Nandyan ka lang sa paligid, okay ba? Huwag kang sumunod. Natatakot akong makita ng ibang tao na nag-iisa akong nagsasalita. Sige, nandito lang ako sa lugar na hindi mo makita. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako, laging nandito. Sino ba ang tatawag sa'yo? Ay, kakaiba. Noon, sa trabaho, palagi akong nakakaramdam ng kaba. Ngayon ay tila lalo akong kampante. Parang nandyan siya. Wala nang takot. Naghihintay sila sa ibaba. Huwag kang matakot, sumama ka sa akin. Madalas kayong nanggugulo. Akala mo ba hindi kayang ipadala ng general na ito ang kanyang mga utos sa pagpatay? Hahaha. Sukinyuan, anong silbi ng pag-alaga mo sa kanya ng libu-libong taon? Sa buhay na ito, siya pa rin ang aming pag-ari.
Sa tingin niyo ba ay karapat-dapat kayong humawak sa kahit isang hibla ng kanyang buhok? 1,000 taon na ang nakalipas, hindi ninyo siya nakuha. Mas lalo pang hindi posible pagkatapos ng 1,000 taon. Ang ganda mo talaga. Ano nga ba ang nangyari 1,000 taon na ang nakalipas? Gusto kong malaman ang nangyari 1,000 taon na ang nakalipas. Uuwi ako at dahan-dahan kong ikukwento sa'yo. Kaya 1,000 taon na ang nakalipas. Ako ang batang general na namatay sa larangan ng digmaan. Ikaw ang nagbabantay sa aking tabi. 1,000 taon akong nagbantay. Hindi ko na kayang protektahan ka sa huling hakbang mo. Kaya sa buhay na ito, hindi na ako aalis kahit isang hakbang. Ngunit ngayon, wala na akong maalaala. Isa lang akong karaniwang tao na kailangang magbilang ng bawat sentimo para sa upa. Ang isang tao ay hindi isang general. Hindi rin siya ang taong hinihintay mo ng 1,000 taon. Ikaw ba ay? Hindi ko pagkakamalang mali ang taong hinihintay ko. Ang iyong idolo, Ang iyong hininga. ang sistema na tinutok mo ng kadiliman. Lahat ay siya. Hindi ko kailangan na agad mong maalala ang lahat. Kailangan ko lang na huwag mo akong itulak palayo. Hindi kita itinulak palayo. Lamang. Hindi ko kayang tawagin kang Ginoo. Hindi ko nga alam kung ano ang relasyon natin noon. Paano ko basta-basta tatawagin ka? Alam ko na matagal na akong naghihintay, libu-libong taon. Hindi alintana kung gaano pa katagal maghintay. Ang araw na handa ka nang aminin ako. Hindi pa huli ang lahat kahit tawagin mo akong muli. Aminin mo na, pero ang tingin niya sa akin. Sadyang matagal na akong itinuring na tao na yon. Kung talagang ako yon. Sa loob ng 1,000 taon, gaano kahirap kaya para sa kanya? Sa buhay na ito, hindi na kita pababayaan na mag-isa. Kahit na hindi mo maalala, ikaw ang taong nais kong protektahan hanggang sa huli. 1,000 taon na ang nakalipas, ibinigay mo sa akin ang iyong buhay na kapangyarihan. Protektahan mo ang aking natitirang kaluluwa upang hindi mawala. Ngunit pinigil mo rin ako sa loob ng templong iyon. Sa mga nakaraang buhay, hindi mo pa nagigising ang iyong kakayahan. Ako ay naipit sa templo. Wala akong makitang kahit anino mo. But good thing in this life. Nandito ka na sa wakas. Talaga ba? Ako ba talaga ang taong matagal niyang hinihintay? Mukhang narinig kita na nagsasalita kagabi. Anong siyam na buhay na pag-ikot sa huli? Hindi kita niloko, paano ako maniniwala sa'yo? Kahit ang mga nobela ay hindi mangahas na isulat ito. Mukhang katawa-tawa. Ngunit lahat ito ay totoo. Sige, sabihin mo sa akin. Ano na ang naging buhay ko sa nakaraang 8 buhay? Sino ako at nasaan ako? Bakit hindi ka man lang nagpakita kahit isang beses? Sa unang 8 buhay mo, isa ka lamang ordinaryong tao. Ngunit hindi ako maaaring lumitaw. Kapag ako ay lumitaw sa iyong tabi, unti-unti kang magigising. Nakalantad ang presensya. Diretso kang malulunok ng kadiliman. Wala akong karapatang muling ipanganak. Kaya't sa unang 8 buhay ko, mahina at miserable ako. Lahat ito ay para sa iyong proteksyon. Ito ba ay tinatawag na proteksyon? Ito ay tinatawag na house arrest. Maaari mo itong unawain ng ganito. Ang kailangan ko lang ay mabuhay ka. Kahit na ikaw ay mahina at karaniwan. Hindi ko maaalala ang lahat. Ngayon, sobrang gulo ng isip ko. Parang iniisip ko na nag-imbento ka ng kwento para lokohin ako. Ngunit hindi ko rin maiiwasang hindi maniwala. Siyempre, ang mga iyon ay nag-ugnay sa iyong kakayahan. Ang oras ng iyong paglitaw, lahat ay tumutugma. Hindi mo kailangang tanggapin agad. Hindi mo rin kailangang aminin ang anumang pagkakakilanlan ngayon. Paano ko dapat harapin ito? Bigla mo akong sinabihan. Hindi ako ako. Ako ay simpleng ikasyam na piraso ng isang tao. Hindi binibilang ang mahigit 20 taon ng aking buhay bago ito. Ang bilang ay hindi walang halaga. Sa buhay na ito, ikaw pa rin ay ikaw. Ngunit mas mahalaga ka kaysa sa iniisip mo. Hindi pa rin ako naniniwala. Hindi pa ako naniniwala ngayon. Kailangan ko ng oras para huminahon. Kaya kong maghintay. Saka na lang, nakapaghintay na ako ng 8 buhay. Huwag kang magdrama, hindi pa ako pumapayag sa'yo. Walang posibilidad na tawagin akong Ginoo. Sige na, hindi kita pinipilit. Pupunta na ako para magpalit ng damit pang trabaho. Huwag kang sumunod sa loob. Malilate na ako sa trabaho. Basta umalis na ako, bahala ka kung susunod ka o hindi. Ang alak ay pag-ulit. Ang pera ay general. Sobrang hindi ka panipaniwala. Ngunit bakit parang ang gulo-gulo at ang sakit-sakit sa loob ko? Parang mayroong bagay na talagang nawala ng 1,000 taon. Ano ba talaga ang layunin niya? Naghintay ng ganito katagal. Para lang sa isang ordinaryong tao tulad ko.
Narito na naman. Walang dapat ikabahala, nandito ako. Suking Yuan, akala mo ba sa pagdala sa kanya sa tabi mo ay mapoprotektahan mo siya? Ngayon ang katapusan ng kanyang ikasyam na buhay. Sa inyo lang. Mag-ingat ka sa sinasabi mong ganyan. Hindi ako natatakot sa kanila. Pinoprotektahan mo ako. Ngunit malinaw na natatakot ka. Ayaw ko lang malate sa trabaho. Bilisan mo na at tapusin yan, huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Ay, Tapos na. Kung aalis ka ng huli, talagang mababawasan ang sweldo mo, Genen. Meron pa. Huwag kang laging nag-isa na sumusugod sa unahan. Kahit na wala akong silbi. Pero kaya rin namang harangan siya ng kaunti. CJ, Uwi ako mamaya. Kwento mo sa akin ang mga nangyari noon. Nakikinig ako ng dahan-dahan. Kahit na ito ay peke. Gusto ko ring marinig ka ng mas marami pang sinasabi. Ano bang ginagawa sa umaga? Sobrang takot na takot ako. Bakit kailangan pang humarang sa harapan? Baka naman nagka-mental block ako. Bakit bigla akong nakakaramdam ng pagkakahiwalay sa puso ko? Gabi, talagang gusto mong pag-usapan ang mga nakaraan. kung gusto mong marinig, sabihin mo lang. Sino ang gustong makinig? Natatakot lang akong mag-isa kang magtagal. Magkaroon ng problema. General, bumilis ka na, tara na. Bumilis ka na. Tara na. Tara na. Pa rin. Naalala mo na ba ng kaunti? Ay. Nangarap lang ba ako? Ngunit ang panaginip ay napakatotoo. Baka lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ay, Hindi ka ba natutulog? hindi kailangang matulog ng espiritu. Bakit ka nagising? Nakapagpanaginip ako. Nakadream din ako tungkol sa'yo. Hindi makita ang mukha. Hindi makita ang lugar. Pero naaalala ko. Ganoon din ako, pinrotektahan kita sa likod ko. Sabihin mo ulit sa akin. 1,000 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang relasyon natin? 1,000 taon na ang nakalipas. Ikaw ang batang pinuno na nagbabantay sa Beijing. Ako ang iyong itinalagang pangalawang pinuno na iyong itinaguyod. Punong General. Bilang pangalawang komandante, dapat kang mag-focus sa akin. Mahalagang usapan sa hukbo ay dapat ipagbigay alam sa akin. Palaging ikaw ang naunang humakbang sa panganib. Sinasabi ng iba na hindi na kita itinuturing na nakatataas o nakababa. Kaya, bakit ito ang nangyari sa huli? Mga traidor sa loob ng palasyo. Nakipagsabwatan sa mga puwersang madilim upang magtakda ng bitag. Nasa paligid ang kaaway na may daan-daang libong sundalo. Nawala na sa atin ang supply ng pagkain. Naiwan na lamang ang ilang daang natitirang sundalo sa huli. Huling laban, ginawa mo ang lahat para iligtas ako. Nakatanggap ng 4 na saksak. Ubusin ang lahat ng kapangyarihan ng espiritu. Pinasok mo ako sa labas ng pagkakaubos. Ibinigay mo sa akin ang huling natitirang espiritu ng iyong buhay. Ingatan mo ang aking natitirang kaluluwa upang hindi mawala. Isinara mo rin ako sa templong Guanyin na iyon. Kaya, nakatayo ka sa templo. Hindi para sa isang estranghero. Ay naghihintay ng isang. Hindi mo nakasamang makauwi ang mga tao. Pinanatili kita sa loob ng 8 buhay. Tumingin sa iyo na ipinanganak na payak sa bawat buhay.
Tahimik na tumatanda sa bawat buhay. Hindi ako maaaring lumitaw. Hindi tayo maaaring makilala. Hindi kita maaaring pahintulutang magising. Wala akong magagawa kundi manood. 1,000 taon. Nandyan lang ang isang tao. Hindi ba ito nakabibingi? Hindi ba ito masakit? Nasaan man ako, basta't alam kong nandyan ka pa sa siklo. Hindi na ito masakit. Hindi na mangyayari yon. Ito na ang huling buhay. Hindi na kita hahayaan na maghintay mag-isa. Mag-isa akong bumuhat. Hindi ko naman sinasabing may mga nakaraan tayong buhay. Ako na. Naiisip kong masyado kang nalugi. Mula ngayon, sabay na tayong gagawa ng mga bagay. Mukhang hindi na tayo makakapaghintay pa. Yung sinabi mo kagabi, hindi ko ito lubos na pinaniwalaan. Pero, hindi na kita papayagang harapin ang mga bagay na yon mag-isa. Sapat na ito. May mali sa pagkakataong ito. Mas nakakatakot ito kaysa sa lahat ng nauna. Siya ang nasa likod ng lahat. Ang utak ng lahat 1,000 taon na ang nakalipas. Sa wakas, hindi na makapagpigil. Siyang si Sukinyuan ay siyam na buhay na, talagang kaya mong magtiis. Sayang, sa huling buhay na ito, hindi mo siya mapoprotektahan. Suanye, noong mga nakaraang taon, hindi kita tuluyang nawasak. Ako ang nagkamali. Xianye. Ang pangalang ito ay unang beses kong narinig. Ngunit tila pamilyar. Ang kanyang espiritu ay nagsimula ng kumilos. Kailangan lang muling magdulot ng pagnanais na pumatay upang ganap na magising. Pagdating ng panahon, ang kapangyarihan ay magiging akin. Siya ay natatakot at nawawala ang kanyang kaluluwa. Nangangarap ka. Lin Yuo. Isang walang silbi ang naglakas loob na magsalita sa akin ng ganito. Ayos ka lang ba? Wala akong pag-ibig. Kahit na isang nalalabing kaluluwa, naglakas loob ka pang harapin ang aking isang atake. Hindi ko kayo papatayin ngayon. Nandito lang ako para magbigay ng paalala. 3 araw mula ngayon, sa gabi ng kabilugan ng buwan, ako mismo ang kukuha sa kanyang espiritu. Kailangan mong panoorin siyang mamatay. O kaya'y panoorin siyang mawalan ng kontrol at maging demonyo. Nasugatan ka. Yung kanina lang. Kumain lang ito ng kaunting lakas ng espiritu. Walang anuman. 3 araw mula ngayon ang pinakamalakas niyang kapangyarihan. Ito rin ang panahon na ang iyong espiritu ay pinakamadaling mawala sa kontrol. Sige, sabay nating tanggalin ito. Dati ikaw ang nagprotekta sa akin. Ngayon, sabay tayong lalaban. Ngunit bago iyon, kailangan mong tandaan ang isang bagay. Hindi ka lamang isang mortal na pinoprotektahan. 1,000 taon na ang nakalipas, kaya mo ring pamunuan ang hukbo at wasakin ang kaaway. Isang general na kayang humarap sa lahat. Sinasabi mo, ako ba ay talagang general 1,000 taon na ang nakalipas? Wala akong kakayahang pumatay ng kahit manok ngayon. Kahit man lang isang manok, hindi ko kayang patayin. Walang kahit anong hitsura na parang kaya niyang makipaglaban. Nasa loob pa rin ng iyong kaluluwa ang lakas. Hindi lang nagising. Gabi ng kabilugan ng buwan. Gusto ni Xuanye na mawalan ka ng kontrol. Hindi tayo maaaring umupo at maghintay. Ano ang maaari kong gawin? Wala akong alam gawin. Tutulungan kitang ilabas ang kaunting espiritu ng iyong buhay. Hindi mo na kailangang makipaglaban. Basta't kaya mong panatilihin ang iyong isipan na hindi maimpluwensyahan ni Xuanye. Sige, tulungan mo ako. Ano ito? Ito ba ang iyong sariling espiritual na lakas? Subukan mong sundan ang aking mga tagubilin. Panatilihin siyang kalmado, huwag siyang hayaang maglakbay ng walang direksyon. Huwag magmadali, sumunod sa iyong paghinga. Isipin mo ang kapanatagan sa larangan ng digmaan. Isipin mo ang pag-iingat sa mga tao sa likuran mo. Hawakan siya at huwag siyang hayaang maglibot. Naging, Parang kaya ko talagang kontrolin siya. nandyan pa ang iyong likas na kaluluwa.
1,000 taon na ang nakalipas, kaya kong kontrolin ang libu-libong sundalo. Ngayon, hindi na mahirap hawakan ang isang piraso ng espiritu. Akala ko'y palagi na akong karaniwan. Hindi na kita hahadlangan. Ipinagtanggol mo ang labas. Sasagipin ko ang sarili ko. Sama-sama nating lubos na maunawaan ang mga pangyayari 1,000 taon na ang nakalipas. Ayos. Ay, parang ang lahat ay tila hindi totoo. Pagdating ng bukas, malamang na sa sobrang nerbiyos ay lahat ay mawawala. Mabilis na ito. Kahit na mga normal na tao, hindi kayang manatili ng ilang araw. Hindi naman ako normal na tao. Sinasabi ko nga, kakaiba ito. Palagi kong nararamdaman na ang puwersang ito ay nasa katawan ko na. Dumating na ang dami ngayon. Mag-ingat ka. Nagamit mo na ang lakas mo kanina sa araw. Walang anuman, ayos lang ako. Lumayo ka ng kaunti. Huwag kang mahawakan ng itim na pintura. Ako ang atras, ikaw na lang ang magdala. Hindi ang mga pinagpraktisan ko kanina ay may silbi. Talagang epektibo. Ang dami naman nito. Bukas, mas nakakatakot siksuan niya. Bukas ay kabilugan ng buwan. Wala nang magagawa, magiging mas malakas pa siya. Hindi naman pwedeng talagang hayaan kitang mag-isa sa loob ng 1,000 taon. Sa huli, nadapa pa rin dito. Ay naku, Nawawalan ka na ba ulit ng lakas? Kung alam ko lang na dapat akong maging maseryoso kanina. magaling na ang ginawa mo. Siyempre, ikaw pa rin ang magaling. Ayaw ko lang na mag-isa kang bumuhat ng lahat. Basta bukas sabay tayong pumasok. Huwag kang masyadong mauna. Gaano pa katagal? Pagdating ng alas 12, ang buwan ay nasa itaas ng ulo. Darating na siya. Sinubukan ko na naman kanina. Yung lakas ay mas matatag kumpara kagabi. Kahit na hindi pa rin ito ganon kagaling. Pero hindi ka naman niya bibigyan ng pabigat. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong maging masyadong malakas. Basta huwag ka lang magulo. Ang hindi pagpapadala sa kanyang mga pang-akit ay isang tagumpay. Alam ko. Hindi ko siya papayagang magtagumpay. Nang, Kahit para sa sarili ko. Pa rin. Para sa iyo sa loob ng 1,000 taon. Ang maliit na bata ng ikasyam na estilo. Mas may prinsipyo ka kumpara sa mga nakaraang buhay. Sayang, hindi ka maililigtas ng iyong katatagan. Anong paraan ang direktang gamitin? Huwag nang mag-aksaya ng salita dito. panatilihin ang iyong isip at puso. Huwag mag-isip. Kung kontrolin mo ako, isasama ko siya at gigibain kayong dalawa. May utang ka sa amin. Panahon na para magbayad. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Kung magpapatuloy ka pa, mabibiyak ka. Hindi ko siya pwedeng payagang hawakan ka. Sige, ako na ang susunod. Magpahinga ka muna. Sa isang pirasong kaluluwa na bagong gising, wala kang laban.
1,000 taon na ang nakalipas, hindi kita siningil sa mga panlilinlang mo. Sa buhay na ito, huwag kang mangarap na galawin ang mga tao ko. General, nandito ka na sa wakas. Nandito na ako. Ay. Imposible, paano ka nagising ng ganito kalubos? Yene, huwag nang mag-aksaya ng salita. Tapos na. Kamusta ka? Ay naku, Medyo pagod pero sobrang saya. Akala ko dati hindi ako ganun kagaling. sa susunod, huwag kang masyadong magpuyat. Saan ba ako nagpakasipag? Ayaw ko lang na ikaw ang nagdadala ng lahat. 10,000 taon na tayong nagdadala. Sa susunod, ako na ang gagawa. At mayroon pa. Ang tawag na yon. Naisip ko na. Ginoo. Ginoo. Sa wakas, dumating na ako. Sa wakas, makakapagtrabaho ng maayos at makakapagbayad ng upa. Sige, mabuti na lang at makakasama kita sa buhay. Bakit ka nakatungangan ng maaga sa umaga? Hindi ka ba inaantok? Hindi natutulog ang espiritu. Tama nga. Nakalimutan mo na ba na ikaw ay 1,000 taong matandang Diyos? Sinasabi ko ng totoo. Dati araw-araw akong hinahabol ni Xisui. Akala ko magiging ganito na ang buhay magpakailanman, pero ngayon nagbukas na ang aking mga mata. Wala nang panganib. May kasama pang isang Diyos. Parang nananaginip lang. Ay naku, tumingin ka sa ginagawa ko. Huwag mong tignan ang aking misis. Nagsisigaw na nga ako, hindi pa rin makatingin ng 2 beses. Ay, totoo lang. Noon, nang ako'y general, hindi ba ako sobrang gwapo? Mas gwapo ako noon kumpara sa ngayon. Mas matatag ako noon kumpara sa ngayon. Hindi tulad ngayon na puro daldal na lang. Ako ay masigla. Noon, tiyak na araw-araw akong tense sa laban. Ang hirap naman. Ngayon, ang saya-saya. Hindi na kailangang makipaglaban. Hindi mo na kailangang bantayan ang anumang pag-uulit. Mabuhay ng tahimik at matiwasay. Kahit na hindi mo kayang kumain. Ngunit kailangan ng seremonya. Sandali, kakain ako ng mas marami. Kakainin ko ang doble para sa'yo. Mula ngayon, mamumuhay na tayo ng normal. Magandang magtrabaho ako. Mabuti na lang na manatili ka sa bahay. Walang sinuman ang dapat nang pumatay o makipag-away muli. Nakayanan na ang 1,000 taon. Gagamitin ang natitirang mga araw para sa kasiyahan. Tama nga. Huwag ka nang sumulong mag-isa sa susunod. Kung may mga gulo-gulo pang bagay, sama-sama tayong sumugod. Saka, hindi na rin naman ako may tuturing na ordinaryong tao ngayon. Sige, susundin kita. Ayos na yan. Sabihin mo naman na gwapo ako. Ang gwapo. Sa mga susunod na taon ng buhay, bawat taon, taon-taon, lahat ay para sa isa't isa.